Morris POV. What the? Anong ginagawa mo dito? Napasigaw pa ako dahil hindi ko inaasahan na nasa tabi ko na siya ngayon. You're so loud. Inaantok pa ako. Sagot niya sa akin. Why are you here? Tanong ko. This is a dream. Nananaginip lang ako. Wala ka talaga dito. Kausap ko sa sarili ko. Ano ba dapat kong gawin para maniwala ka na nandito ako? Tanong niya sa akin na halatang inaantok pa. No, hindi to totoo. Wala ka dito. Panaginip lang ito. Paano ka nakarating dito kung malakas ang ulan sa labas? My gosh, masisiraan ako ng bait sa'yo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin, lalo na't galit ako sa'yo. Sabi niya sa akin na tinila niya ako papunta sa kanya. Bakit? Takot ka naman lalaki ako dito? Nakangisi na tanong ko sa kanya. No, I'm not, pero tell me, nakipagtali ka ba sa iba habang wala ko? Totoo ba ang text mo? Oo, paano ko babayaran ang kinain ni Joe? Kung hindi ko, I'll kill him. Biglang sabi niya sabay bangon. Saan ka pupunta? Sa mga visit na yun. Sagot niya sa akin kaya naman nataranta ko. Calm down. Akala ko ba okay lang sa'yo na makipagtalik? At naniwala ka naman? Galit na tanong niya sa akin. Diyos ko naman po, hindi naman ako ganun ka-cheap para pumatol na lang sa kung kanino lang. Mas pipiliin ko pang maghugas ng isang bundok na hugasin kaysa makipagtalik sa kung kanino lang. At isa pa, ikaw naman ang may kasalanan, kaya hindi ko magamit ang card ko. Paninisi ko sa kanya. Kung nagpaalam ka lang sa akin ng maayos na alis ka na pala, wala sana tayong problema, sabi niya sa akin. Galit ka nga sa akin, kaya bakit ako magpapaalam? Naiinis na sabi ko sa kanya. Ikaw naman ang dahilan. Oo na, ako nang may kasalanan. Kaya bumalik ka na sa Manila, sabi ko sa kanya. Babalik naman talaga ako mamayang gabi. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi ka gumagawa ng kahit na ano dito. Sabi niya sa akin, huwag ka nang lumabas, baka makita ka pa ni Joe at isumbong ka sa anak mo. Sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa banyo. Hindi ko talaga inaasahan na nandito siya ngayon. Siraulo talaga siya. Sinerseryoso talaga niya ang mga text ko sa kanya. Kaloka talaga siya. Istorbo siya sa serye ng pag-move on ko. Naghilamos na lang ako ng muka dahil tinatamad pa akong maligo. Paglabas ko ay nakahiga na siya sa kama ko. Siguro'y pagod at puyat siya dahil tulog agad siya. Hindi naman ako nagtagal sa loob ng banyo pero naririnig ko ng mumunting hilik niya. Tumabi ako sa kanya, tumiga rin ako. 6:00 pa lang naman ng umaga at malakas ang ulan sa labas. Hindi ko tuloy alam kung paano ba siya nakarating dito ng ganitong panahon. Kaysa mag-isip pa ako at idagdag pa sa mga problema ko, ay humiga ako sa tabi niya at matutulog na lang ulit ako. Bago tuluyang bumigay ang mga mata ko'y naramdaman kong pagyakap niya sa akin. Napangiti na lang ako. Nagising ako dahil may humahalik sa labi ko. Ano ba? Pigil ko sa kanya. I miss you. Bulong niya sa akin. Hindi kita na-miss. Wala sa sarili na sagot ko sa kanya. Tumigil siya sa paghalik sa labi ko. Nang idilat ko mga mata ko'y sinalubong ako ng mga mata niya. Hindi ko alam pero nangihina ako sa tingin niya. Hindi mo ako na-miss? Tanong niya sa akin. Dapat ba miss rin kita? Tanong ko sa kanya. Umalis siya sa ibabaw ko. Nakita ko na nagbihis na siya. Nakatingin naman ako sa kanya. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan dahil naglalakad na siya palabas sa may pintuan. Shit, napamura ko at mabilis ko siyang hinabol. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Uuwi na. Malamig na sagot niya sa akin. What? Hindi mo ba nakikita na malakas ang ulan at delikado sa labas? Naiinis na sabi ko sa kanya. Hindi niya ako pinapansin. Patuloy siya sa paglalakad at ako naman itong sunod ng sunod sa kanya. Talagang nagtatampo siya. Dinaig pa niyang babae. Ang arte niya talaga. Dahil lang sa sinabi ko na hindi ko siya na-miss. Kaya mag-walkout siya. Siya na talaga si walkout king. Alam mo lagi ka na lang ganito. Walkout ka ng walkout. Akala mo babae ka. Naiinis na sabi ko sa kanya. I'm wasting my time here. Sagot niya sa akin. Bakit? Sinabi ko ba napuntahan mo ako? Na pumunta ka dito? It's your choice. Kaya wag mo sabihin sa akin na you're wasting your time here. Gusto mo nang umuwi? Di umuwi ka. Wala akong pakialam. Inis na inis ako kaya naman naglakad ako pabalik sa room ko. Sino ba siya para suyuin ako? Bahala siya kung uuwi na siya. Pero sana wag naman lalo na't maulan at delikado sa daan. Nag-alala tuloy ako sa gurangkot na yon. Ano ba naman to? Naiinis akong lumabas para hanapin siya. Wala na akong pakialam sa kung ano bang itsura ko dahil mahalaga sa akin ngayon ay mahanap ko siya.
Hindi ko naman kaya na may mangyari sa kanya sa daan. Masama ang panahon kaya ibababa ko na munang ego ko. Para sa kanya, saka na kami mag-away kapag umaraw na. I-reschedule ko na lang ang away naming dalawa. Miss, may umalis ba na lalaki dito? Matangkad, gwapo at may edad na? Tanong ko sa babae. Miss, hindi ko alam kasi ang daming gwapo dito eh. Pero may edad na, parang wala naman kasi lahat ng gwapong nakita ko bagets pa. Sagot niya sa akin, ganun po ba? Nasa 40s po siya, baka may napansin ka. Naku, wala talaga miss, nasa 20s lang yata lahat. Okay po, thank you. Sabi ko sa babae at nang lumingon ako'y halos natakihin ako sa puso dahil nakatayo siya sa likuran ko. Nakakunot ang noot seryosong gwapo niyang muka. Narinig kaya niya mga sinabi ko? Tanong ko bigla sa sarili ko. Tumikim ako para alisin ang bara sa lalamunan ko. Masama ang panahon, magstay ka na muna dito. Sabi ko sa kanya, sabay iwas ang tingin. Next time, huwag kang lumabas na ganyan lang ang suot mo. Masyado mong pinapasaya ang mga lalaki dito. Nainis na sabi niya at bigla na lang akong hinila, pabalik sa silid ko. Napatingin naman ako sa sarili ko, wala namang masama sa suot ko. Ang sexy ko nga eh, bagay na bagay sa akin ang suot ko. Napanguso na lang ako habang nakatingin sa kamay ko na hawak niya. Pagpasok namin sa room ko ay nagulat ako dahil bigla na lang niya akong binuhat at pabalibag na itinapon sa kama. 38 pa lang ako, pero ginawa mo na akong nasa 40s? Masyado ka ng maraming kasalanan sa akin at kailangan mo na tong bayaran. Paparusahan kita para naman magtanda ka. At makilala mo kung sinong kinakalaban mo, sabi niya sa akin habang kinakalas ang sinturon niya. Ako naman ay parang ewang nakatulala lang sa kanya at naghihintay na bumaba ang suot niyang pantalon. Shit, kakasimula pa lang ng move on serye ko pero parang tapos na agad. No Mori, huwag ka marupok, bawal lang bumuka ka. Pero malamig ang panahon, parang baliw na saad ko sa sarili ko. Shit, nanuno yung lalamunan ko, wala pa akong almusal, pero mukhang dessert na agad ang nakahain sa akin. Umiwas ako ng tingin sa kanya, kasi naman ang hot niya habang nagtatanggal ng sinturon. Parang tutulong laway ko sa ginagawa niya. Baby, kalma, pabiro na sabi ko sa kanya. Bakit naman ako kakalma baby? Nakangising sabi niya sa akin. I'm hungry. Kailangan ko munang kumain, sabi ko sa kanya. Me too, pero nasa harapan ko ng pagkain ko. Sabi niya sa akin, dahan-dahan akong bumaba sa kama dahil bala ko siyang takasan. Where do you think you're going? Tanong niya sa akin. Lalabas lang ako para kumain. Sagot ko sa kanya habang paatras ako ng paatras. Sa tingin mo, hahayaan kita? Tanong niya sa akin. Gutom talaga ako, nakanguso na sabi ko sa kanya. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinila, kaya naman napasubsob ako sa matipuno niyang dibdib. Shit, ang bango naman itong lalaking to. Walang kakain, bulong niya sa akin. Gutom nga ako, nainis na sabi ko sa kanya. Ako rin naman, gutom rin, pero ikaw ang gusto kong kainin. Uminit ang buhok kong mukha sa narinig ko mula sa kanya. Mabilis na nag-react ang aking katawan. Dax ka ba? Hindi ko namalay na isa tinig ko palang nasa isipan ko. Nagbibiro lang naman kasi ako. Pero itong bibig ko masyadong pasmado. Naman, ilang ulit mo na nga ito natikman at nakita, pero tinatanong mo pa rin kung dax ako? Hindi ba sapat ang sakit ng balakang at katawan mo? Ano bang gusto mo? Lumpuhin na kita? Seryoso mukha na tanong niya sa akin. Tigilan mo ko, gusto ko pa mag-surfing, sabi ko sa kanya. Bakit ba ang ganda mo? Kahit na pinapainit mo ang ulo ko. Kahit na ginagalit mo ko ay ang ganda mo pa rin. Aniya sa akin. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ano? Malinaw ang mga mata mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Natutuwa ako kasi ilang beses niya sinabi na maganda ako. Pero nawala ang ngiti ko dahil sobrang seryoso na niya ngayon. Nakatingin siya sa akin o tamang sabihin na sa labi ko. Napatingin na rin ako sa labi niya. Palapit ng palapit ang mukha niya sa akin at sobrang lapit ng mga labi namin sa isa't isa. Dahilan para maduling ako. Galit ako't gusto ko nang alisin mong mga galit ko ngayon. Sabi niya sa akin at tuluyang sinakop ang labi ko. Sino ba ako para hindi maapektuhan sa ginagawa niyang ito sa akin? Sorry baby, sabi niya sa akin habang patuloy na gumagalaw. Sorry for what? Tanong ko sa kanya. Because I canceled your card. Sagot niya sa akin. Apology accepted. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ayaw ko mabitin kaya naman hindi na ako nagpabebe pa. Baka kasi bigla na lamang mag-walk out, mahirap na dahil umiinit na ako. I don't know what's happening to me because now, I'm not attractive to other guys.
Wala na silang epekto sa akin, wala na ibang gwapo sa paningin ko kung hindi ang gurang na to. Kaya gusto ko mag-move on kasi naman wala kaming label. Ayaw ko rin na magtanong dahil ayaw ko masaktan. I'm sorry Ashley, pero hindi ko kayang pigilan ng katawan ko pagdating sa daddy mo. Sad ko sa isipan ko. Malamig ang panahon at patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Pero ito, kami pawis na pawis. Sabay kaming bumagsak sa kama. Gutom pa ako baby, I want more. Bulong niya sa tenga ko, tumingin naman ako sa gwapo niyang muka. Medyo natawa na lang ako dahil hindi naman talaga siya mukhang nasa 40s. Kaya siguro hindi talaga niya matanggap na sinabi ko yon. 38 ka pa lang ba talaga? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Kahit nang toto'y alam na alam ko naman talaga kung ilang taon na siya. Bakit? Mukha ba talaga akong 40 plus? Hindi naman mukha ka lang mukhang 50 plus. Natatawa na sagot ko sa kanya. Gusto ko lang siyang asarin. Shit, mas pinapatanda mo naman ako. Nagbago ng isip ko, hindi na ako babalik sa Maynila. Nakangisi na sabi niya sa akin. Anong mangyayari sa akin kung hindi pa siya aalis? Napatanong patuloy ako bigla sa sarili ko. Eto naman, hindi mabiro. Sa totoo lang mukha ka lang 25, nakangiti na sabi ko sa kanya. Hindi mo ko mauuto, sabi niya sa akin na tinasan pa ako ng kilay. Malay mo makalusot, parang bata na sabi ko sa kanya. Gustong gusto mo talaga na patunayan ko sa iyo ang kayang gawin ng 38 years old governor. Lagi mo na lang akong sinusuway, ginagalit at higit sa lahat, pinapatanda. Ngumiti na lang ako sa kanya. Kasi naman, seryoso na naman ang mukha niya. Hanggang sa hinalikan naman niya ako. At mabilis naman akong tumugon. What the heck? Nagulat ako dahil nakaposos na ngayon ang mga kamay ko. Oh no, sabi ko sa kanya pero tanging ngisi lang ang sinagot niya sa akin. Pakawalan mo nga ako, nainis na utos ko sa kanya. No, mabilis sa sagot niya sa akin. Ano bang trip mo? Ikaw ang trip ko baby. Sagot niya sa akin, kinakabahan ako. Hindi ko kasi alam na may ganitong side pala siya. Diyos ko, paano nang mga bala ko dito sa bakasyon ko? Sinira na niya. Nakakainis naman dahil bigla na lang siyang pupunta dito. Kaya siguro umulan ng ganito dahil alam na pupunta dito si Ninong. Dahil siya yatang bagyo sa buhay ko. At mukhang magkakabagyo dito sa room na to kapag hindi pa siya bumalik sa Maynila. Lalo na ngayon nakatingin siya sa akin. Nagiinit ako sa paraan ng tingin niya sa akin. Masakit ng pulsuhan ko. Reklamo ko sa kanya. Kung hindi ka pasaway, hindi ko naman to gagawin sa'yo. Kaya lang, ginagalit mo ko palagi. Ginawa mo rin ba to sa ibang babae mo? Ilang babae na? Sa ex-wife mo? Ginawa niyo ba to? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Hindi. To tell you the truth, this is my first time. Sagot niya sa akin. So, dapat ba matuwa ako? Mataray na tanong ko sa kanya. It's up to you kung matutuwa ka. Basta ako masaya at gusto ko talagang subukan to. Nakagising na sabi niya sa akin na tinawakan ng paa ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Pasaway talaga itong matanda na to. Ang dami niyang alam pero bakit ganito? Bakit ako na-excite? Alam ko naman na magpapaubaya ako sa kanya pero kinakabahan pa rin ako. Hindi ko talaga akalain na mararanasan ko to sa piling niya. Sa mga movies ko lang to nakikita pero, oh my God, ready? Tanong niya sa akin. May choice pa ba ako? Pasalamat ka dahil I'm not into violence. Dahil kung ako lang masusunod kanina pa kita sinipa dyan. Pasalamat ka dahil ayaw ko na mabangasan yung gwapo mo mukha. Alam ko na gwapo ako pero kapag ikaw ang nagsasabi, sobrang saya ko. Bulong niya sa tenga ko. Gwapo ka naman talaga, kaya pakawalan mo na ako, utos ko sa kanya. After this baby, sabi niya sa akin. Baby, tawag niya sa akin. O Ninong, ano ba tong ginagawa mo sa akin? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Ako ang dapat na nagtatanong sa iyo ng bagay na yan. Nakangisi na sabi niya sa akin. Bakit mo ko binabaliw ng ganito, Mori? Bakit baby? Tanong niya sa akin. Ninong ano ba? Ungol ko dahil sa ginagawa niya. Say please, sabi niya sa akin. Ito bang purpose ng pagtali mo sa akin dito? Sinasabi ko sa'yo, last mo na talaga to. Nainis na sabi ko sa kanya. Well see, nakangisi na sabi niya sa akin. Kung ayaw mo'y diwag, sabi ko sa kanya at pilit kong inaalis ang legs ko para pagdikitin. Bumusangot na ako. Tinarayan ko na rin siya. Baby, tawag niya sa akin. Baby, tawag niya pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Pinipigilan ko sarili ko, tinihiling ko na sana mawalan na lang ako ng gana para naman hindi na siya maging masaya. Shit, narinig ko siyang nagmura ng mahina.
Baby, galit ka? Tanong niya sa akin. Sorry na po, malambing na sabi niya sa akin na tinalikan ng labi ko. Hindi ako tumugon sa halik niya. Gusto kong ipakita sa kanya na naiinis talaga ako. Na ayaw ko na kahit na sa totoo lang gusto ko naman talaga. Ang sakit na kasi ng pulsuhan ko sa ginagawa niya sa akin. Nakatingin ako sa mga mata niya. Bigla ako nakonsensya dahil nakita kong lungkot. Tumigil siya. You're right, hindi nga talaga ako magaling sa kama. Sabi niya sa akin na takmang nga alis pero kinulong ko siya gamit ang mga legs ko. Saan ka pupunta? Titigil ka na? Tanong ko sa kanya. Wala ka namang gana sa akin. Mas mag-e-enjoy pa yata ako kapag tulog ka. Parang bata na sagot niya sa akin. So dapat matulog na lang ako? Tanong ko sa kanya. Kung gusto mo, sagot niya sa akin. Kiss me, utos ko sa kanya. Ang bilis niya dahil hinalikan niya na ako kagad. Hindi man lang nag-inarte, kaya naman tinugon kong halik niya. Thank you for making my fantasy come true, sabi niya sa akin. Tanggalin mo na to, masakit ng pulsuhan ko. Utos ko sa kanya. Okay baby, nakangiti na sagot niya sa akin na tinilikan ako sa labi. Tumayo na siya para kunin na susi pero kumunot ang noo ko. Dahil ang tagal niya naghahanap, matagal pa ba? Tanong ko sa kanya. Wait lang baby, hinahanap ko lang. Sagot niya sa akin. Kaninong posas to? Tanong ko sa kanya. Nakita ko lang dito. Sagot niya sa akin. What? So hindi mo alam kung kanino to? Tapos ginamit mo? Tanong ko sa kanya. Relax lang baby, hinahanap ko na susi. I'm sure na dito lang yun, sabi niya sa akin. Wow, paano mo nasasabing mag-relax ako? Dito lang yun, imposibleng walang susi yan, sabi niya sa akin. Hindi na ako nagsalita dahil baka ano pang masabi ko tapos mag-away na naman kaming dalawa. Baka bigla siyang tupakin at hindi na ako pakawalan dito. Pero ilang minuto nang dumadaan wala pa rin, hindi pa rin niya to nakikita. Wala yatang susi baby, sabi niya sa akin. Baby sorry, pulong niya sa akin. Baby kausapin mo naman ako. Baby, tawag niya sa akin. Hindi ko siya pinapansin, masama ang loob ko. Pagkatapos ko siyang paligayahin, hindi niya nahanap ang susi. Sobrang hiyang-hiya ako sa nangyayari sa amin sa Siargao. Wala pa sana akong balak na bumalik dito sa Manila, pero ito kami ngayon na sa loob na ng eroplano pa uwi. Buong biyahe namin hindi ko siya kinakausap. Galit ako sa kanya. Ginamit niya yung poses na hindi naman pala sa kanya. Nalaman lang namin na wala naman palang ganun doon at naiwan doon ang last na nag-check-in. Nakakahiya pa dahil may nakaalam sa nangyari sa akin. Hindi ko lang alam kung mananahimik ba yun o baka ngayon pinag-usapan nila kami. Nang dahil sa kanya ay may nadagdag na naman siya mga most embarrassing moments ko. Lahat ng mga plano ay wala man lang natuloy, wala man lang natupad, kaya inis na inis ako sa kanya. Kung pwede lang talagang manakit ay sinapa ko na siya. Pinipigilan ko lang ang galit ko pero sa totoo lang gusto ko nang magwala. Baby, talk to me, sabi na naman niya sa akin. Hindi pa rin ako nagsasalita, narinig kong pagbuntong hininga niya. Pero wala akong pakialam, hinihimas kong pulsuhan ko na namula. Nagmarka talaga siya. Mabuti na lang dahil hindi na ganon kasakit, medyo makirot na lang. Pero nagulat ako dahil bigla niyang hinawakan ng kamay ko tinalikan ng pulsuhan ko na may marka galing sa posas. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. I'm really sorry, baby. Malambing na sabi niya ulit sa akin. Wala talaga akong balak na kausapin siya. Kahit pa nakatingin sa amin ng flight attendant. Kaya naman hindi talaga ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa Manila. Mori, kamustang bakasyon mo anak? Nakangiti na tanong sa akin ni Mama Karina. Itanong niyo po sa anak niyo mama. Sagot ko sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, pasaway ka talaga. Pinapalo ni mama ang balikat niya. Sorry po ma'am, nag-alala lang naman ako sa kanya, kaya ako sumunod. Sagot naman ni Ninong. Ewan ko sa'yo na bata ka. Pinagsabihan na kita pero ayaw mo namang makinig. Dumaan lang kami dito para idaan ang mga pasalubong na binili niya. Sabi pa niya sa mama niya. Thank you sa pasalubong anak, hayaan mo na yung ninong mo. Nagmana yan sa daddy niya. KJ, sabi sa akin ni Mama Karina. Bawi na lang po ako next life, Mama. Malungkot na sabi ko sa kanya. Diyos ko ka talaga, Adonis. Malungkot na tuloy si Mori. Alis na po kami, Ma'am. I love you. Ingat kayo, Mori. I love you, anak. Malamig na sabi niya sa akin na para bang inaasal niya pa si Ninong. Ma'am, ako ang anak mo, sabi niya sa mami niya. Hindi na ngayon, si Mori na. Masungit na sabi ni Mama. Aalis na kami, Ma'am. Parang batang sabi niya. Ako ang magdadrive, sabi ko sa kanya. No, ako na. Masamang tingin na binigay ko sa kanya. Pero parang baliwala lang sa kanya. Mama, pwede po ba akong humiram ng kotse niyo? Tanong ko kay Mama. Okay, fine, sabi niya sa akin. Lihim ako na pangiti. Humanda ka talaga sa akin. Gusto kong ilabas ng inis na naramdaman ko sa kanya.
Sumakay na ako sa driver's seat at siya naman ay nasa tabi ko. Kumaway ako kay Mama Karina bago kami umalis. Kalmado ko habang nagdadrive, siya naman ay kanina pa ako tinititigan. Gusto ko sitahin pero iniisip ko na wag na lang dahil ayaw ko siyang kausap. Hinawakan pa niyang kamay ko pero hindi ko siya hinayaan. Baby, baka mapanis ng laway mo, sabi niya sa akin. Baby, galit ka pa rin ba sa akin? Baby, gutom ka na ba? May gusto ka bang kainin? Stop over na muna tayo. Sunod-sunod na tanong niya sa akin pero hindi pa rin ako nagsalita. Pumasok na kami sa expressway, kaya naman binilisan ko ng pagmamaneho. Baby, slow down. Masyado kang mabilis, sabi niya sa akin. Hindi ko pa rin siya pinansin at mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo sa kotse niya. What the heck are you doing? Sigaw niya sa akin. Lihim akong natatawa sa kanya. Hindi ko siya pinansin at nag-overtake pa ako sa ibang mga sasakyan. Baby, can you please slow down? Mahuli tayo sa ginagawa mo. Sabi niya sa akin habang nakakapit na ng malapit na kami sa toll, ay binagalan ko na. Baby, ako na magdadrive, sabi niya sa akin. Kung ayaw mo na banggain ko sila, manahimik ka dyan. Seryoso na sabi ko sa kanya. What the? Fine. Basta kumalma ka lang, hindi kasi pwede na mabilis ang pagpapatakbo mo. Baka maaksidente tayo, ayaw ko pang mamatay. Magpapakasal pa ako ulit, sabi niya sa akin. At kanino naman kaya siya magpapakasal? Sa ex-wife niya? Eh di magpakasal siya, hindi naman siya pinipigilan. At kailangan ba na sabihin niya pa sa akin ang bagay na yon? Baby, kakasabi ko lang na bagalan mo lang pero ito ko na naman, sabi niya sa akin. Kung gusto mo na maikasal ka pa ulit, manahimik ka dyan. Huwag mo nga akong pinapakialaman, sigaw ko rin sa kanya. Baby, racer ka ba? Akala mo ba nasa racing ka ngayon? Tanggap ko naman nagalit ka sa akin pero kumalma ka naman. Mahal ko pang buhay ko, tanong niya sa akin. Gusto ko siyang sagutin ng oo pero mas pinili ko na hindi. Nakarating naman kami sa bahay ng maayos. Buhay pa naman siya. Pagbaba ko sa kotse ay nagulat ako dahil nandito si Jesusa. Nakangiti pa siya sa akin. Kamustang bakasyon mo? Tanong niya sa akin. Hindi po naging maganda. Sagot ko sa kanya at mabilis akong umakyat papunta sa silid ko. Pagpasok ko pa lang sa room ko'y patakbo kong dumapa sa kama ko. Pakiramdam ko'y pagod ako. Nagpadala na ako ng mensahe kay Lila na nakabalik na ako dito sa bahay ni Ninong. Gusto ko sanang maligo pero inaantok na ako. Kaya naman pumikit na lang ako para matulog na. Dahil ngayon ko lang naramdaman ang pagod. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog. Bumaba ako para kumain. Pumasok daw si Ninong sa Kapitolyo. Pero si Susan nandito pa rin. Nang tumingin ako sa orasan ay 6 p.m. na. Kain ka na, Mori. Nakangiting sabi sa akin ni Susa. Thank you po, sabi ko sa kanya. Okay lang ba kung Ninang na lang ang itawag mo sa akin? Okay lang ba kung tita na lang? Tanong ko rin sa kanya. Ayaw mo ba akong tawagin na Ninang? Hindi naman po sa ganon, hindi lang po ako sanay, sagot ko sa kanya. Okay, sige akit na muna ako. Kain ka lang, ako nagluto niyan. Paborito kasi yan ni Arcus, sabi niya sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya. Nang umalis na siya'y kumain na ako. Ayaw ko naman mag-inarte dahil pagkain to. At gutom na rin ako. Nagsimula na akong kumain at nakatatlong subo na ako. Pero bigla na lang kumati ang lalamunan ko na para bang hindi ako makahinga. Iha, okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Manang. Manang, nahihirapan na tawag ko sa kanya. Diyos ko po, anong gagawin ko? Natatarantang sabi niya. Baby, what happened? Nag-aalala na tanong sa akin ng bagong dating na si Ninong. I can't breathe.